Sir, ano-anong mga ruta na ang mayroong public utility vehicle na bumibiyahe na sa ilalim ng service contracting? EDSA, Ella, isa itong EDSA busway sa ruta na mayroon ng bumabiyahe sa ilalim ng service contracting program. Hinihintay pa natin yung listahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung ano pa yung mga aktual na ruta kung saan mayroon na ring mga bumabiyahe sa ilalim ng programa. Bagaman kinumpirma ng Department of Transportation o DOTR na mayroong 50 ruta na nagsimula na ng implementasyon ng service contracting ngayong araw. May nakapagrehistro na sa service contracting program ng buksan ng online registration ng LTFRB noong Lunes, 2 araw bago magsimula ang programa. Ito ang kinumpirma ni Transportation Secretary Giovanni Lopez sa unang araw ng pagpapatupad ng programa. Aniya, ilan sa mga nagparehistro ay agad na ring nakapagsimula ng biyahe sa ilalim ng subsidy scheme kung saan karamihan ay nasa Metro Manila. Ngunit may iba rin anyang ruta sa labas ng National Capital Region ang nagsimula na rin bumiyahe. Ang report sa akin may Dagupan na magsisimula na rin ngayong araw. Hindi ko lang alam kung ano talagang ruta sa Dagupan. Meron na rin sa mga ibang lugar. Based on the report of LTFRB yesterday, meron mga 50 routes na handa mag-start ngayon other than yung busway natin. Sinagot din ng kalihim ang issue kaugnay sa mataas na presyo ng Global Positioning System o GPS na ginagamit sa service contracting na siyang basihan ng pagbabayad sa mga PUV driver and operator. Ito ay matapos mapaulat na bukod sa buwanang renta ay may hinihingi pang 6,500 pesos na bayad sa equipment o kagamitan para sa GPS. Paliwanag ni Secretary Lopez, hindi intensyon na bilhin ang mga naturang GPS gadget kundi rentahan lang ng mga PUV. Idinagdag rin anya ito sa insentibo na makukuha sa bawat kilometro na biyahe ng mga PUV. Before we started to roll out this net service contracting program, there are 22 service providers pagdating sa GPS natin. All of them 500 ang napag-usapan. Per month. Yun na po yun. Kasama yung gadget. 500 pesos per month. Renta lang. I don't know kung saan nanggaling yung GPS. Nonetheless, sabi ko kay what we did first, I computed the 500 pesos divided by 20 days, that's 25 pesos per day. Ella, para sa mga PUV operators na nais makilahok dito sa service contracting program, ay nananawagan ang Department of Transportation na pumunta sa website ng LTFRB. Makikita rin yan sa Facebook ng LTFRB na naipost din ngayong umaga lang muling naipost ngayong umaga ng LTFRB para doon sa mga link kung saan maaari silang pagrehistro. Yan ang latest mula dito sa Pasay City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr.